Awa na lang daw para sa matanda ng si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang mensahe ng common law wife niyang si Hanelet Avancenia ngayong isang buwan nang nakakulong si Digong sa International Criminal Court. Mula sa The Netherlands, naritong report ni News 5 correspondent Juan Gualvez. Sama-samang nagsindi ng kandila, nagdasal at nagsikanta ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang buwan na niyang pananatili sa kulungan ng International Criminal Court dito sa The Hague. Ginawa ang prayer vigil sa tapat mismo ng ICC. Ang panawagan pa rin nila, pauwi na sa bansa ang dating Pangulo. Dumalo rin sa prayer rally ang common law wife ni Digong na si Hanelet Avancenia. Pinapalakas na namin ang loob niya. Sabi ko, pray lang tayo, pray lang tayo. Pananampalataya na sa Diyos. Sabi niya, kung ano daw ang will ng Panginoon sa kanya. Ayun ang... Ang simpleng hiling daw ngayon ni Hanelet, konsiderasyon para sa 80 anyos ng dating Pangulo. Awa na lang, miski wag nyo na lang alawin. Wag nyo na lang respetuhin, awa na lang. Total, nagserbisyo naman yan, di ba? Nakiisa rin sa pagtitipon ang iba pang mga kaalyado ng dating Pangulo, gaya ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na ngayon lang uli humarap sa publiko matapos mospital at sumailalim sa medical heart procedure sa The Hague. Pati na si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na isang linggo ring hindi nagpakita sa lugar. Git niya, mas titindi pa raw mararanasang panggigipit matapos pagbintangan siya umanong nagpakalat ng pulburon video ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil ang pulburonic video po ang nagbigay patunay sa matagal nang sinasabi ni Tatay Digong na matagal na niyang alam na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang Marcos Jr. Una nang sinabi ng NBI base sa kanila forensic analysis na hindi ang Pangulo ang nasa video. 5 buwan pa bago muling sasalang si dating Pangulong Duterte sa ICC Court para sa confirmation of charges. At sa mga panahon bago yan, nakatakdang din ginaman ng iba't ibang motion ng pwedeng ihain ng magkabilang kampo, kabilang na ang posibleng interim release ng dating Pangulo. Mula rito sa The Netherlands, nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.